At ngayong araw ay makakasama natin si Office of Civil Defense Spokesperson Junie Castillo upang bigyan tayo ng update sa ating paghahanda para sa Bagyong Opong. Good morning po, sir. Magandang araw, Yusek Claire. Magandang araw po sa Malacanang Press Corps at sa mga tagapanood natin. Alinsunod na nga po sa direktiba ng ating Pangulo kay NDRMC Chairperson Secretary Teodoro nung pumunta siya doon sa ating NDRRM Operations Center, ang kanya pong ipinagutos, full mobilization of NDRRMC response agencies. At ito po ang kanyang ipinagdiinan, two-pronged action. Ibig sabihin, nakakonsentrate tayo doon sa full mobilization pagdating sa pagresponde doon sa mga nasalanta ng mga naunang bagyo at saka ng southwest monsoon at saka full preparation din po, preparedness para naman dito sa ating nararanasan ngayong bagyong Opong. Kaya naman po sa Office of Civil Defense, tuloy-tuloy. In fact, as we speak, ginaganap ngayon umaga, hapon at gabi doon sa ating NDRRM Operations Center. Si Yusek Cabreros po pinupulong ang ating mga regional offices, ang ating mga response agencies sa National Interagency Coordinating Cell, ganun din sa ating mga OCD na mga operations center at maging direkta po sa mga lokal na pamahalaan. Kahapon po, dahil nga po ang utos ng Pangulo ay tuloy-tuloy na pag-responde. Nakahanap tayo ng isang araw na window kahapon between nangyaring super typhoon at saka itong paparating na bagyong Opong. Nakapagpalipad po tayo ng C-130 papunta sa Batanes. Nagdala po tayo at nag-replenish doon ng mga family food packs mula sa DSWD. Nagpadala rin po ng mga non-food items mula sa OCD at ganoon din sa Department of Health. Kaya po nagpalipad tayo doon ng C-130 para makuha din po yung ating mga kababayang na stranded doon. Marami doon. Meron ng mga 5 araw, isang linggo o mahigit pa na stranded sila doon dahil wala nga pong biyahe. So we were able to bring back 88 strandees doon mula sa Batanes. Gusto rin sana ng Pangulo at ng NDRRMC na makapunta direkta sa Calayan Islands kung saan ito rin yung ating kumbaga sa mga ulat ito yung devastated talaga nung super typhoon Nando, pero dahil hindi pa po kaya, the weather does not permit it, kaya kahapon ang kaya lang lumapag sa Calayan Islands ay ang mga choppers natin, pero yun naman po ginawa yun para magdala ulit ng mga food and non-food items. And then kasama rin po sa pagbalik ng choppers ay ang pag-evacuate po nung ilang pasyente na nando doon. Dito naman po sa isinasagawa na ating pag-monitor at sa paghahanda dito sa atin sa bagyong Opong, nakapagpa-pre-evacuate na po ang through the DILG. Halos umabot po tayo ng 433,000 na mga kababayan natin ang na-evacuate. These are coming from the different regions. Specifically, ang marami po dito ay from Region 5 sa Bicol Region. That is 341,000 na nating mga kababayan. Sumunod dito yung Region 8, itong Eastern Visayas. Ganon din dito sa Region 6, Region 4B at saka sa Region 4A. Sa atin naman pong mga iba't ibang response clusters, 15 of them, lahat po ito ay naka-standby for deployment sa kung anuman ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Isa pa po sa direktang ipinag-utos ng ating Pangulo ay ang pagtugon po doon sa hihilingin o sa mga kakailanganin ng ating mga probinsya na tatamaan. Kaya kanina po nakausap natin ang gobernador ng Masbate kung saan um, kumbaga dumaan, naglandfall itong bagyong Opong. Ang hinihingiling naman po doon ay dahil sa vastly devastated po yung mga linya ng kuryente, linya ng komunikasyon, ganon din sa replenishment ng ating mga food and non-food items. Kaya through our Department of Energy, nagsasagawa na rin po ready for deployment itong ating mga teams para makatulong doon sa restoration ng mga linya ng kuryente. Ganon din yung pagdala ng mga non-food items at saka mga food packs as replenishment and augmentation. Pero ang iniintay na lang natin dito ay kapag maayos na yung panahon na pwede nang tumawid mula sa Albay going to Masbate, and then ganoon din kung po pwede nang lumipad yung ating mga air assets. Dito naman po sa Mimaropa at saka sa Calabarzon kung saan
eto tinatamaan ngayon nung bagyong Opong 'no. Kausap pa lang natin din yung regional offices, and as we speak 'no, pagkatapos nito magkakaroon ulit ng pagpupulong, kasama natin yung ating mga regional offices, and then kasama din yung ilang mga gobernador nitong mga probinsya na ito para direkta nating marinig 'no, ano ang updates doon sa kanilang mga probinsya at saka ano ang kakailanganin nila mula sa ating regional and national agencies para naman po matugunan ng ating pamahalaan. Yun po muna ang mga updates. I'll be ready to answer your questions. MPC, any questions? Yustin Sores, DZMM. Sir, you mentioned sa Masbate, devastated yung kanilang supply ng kuryente. Gaano kalawak po yung inyong na-monitor na pinsala po sa kanilang energy sector, and ano po ang commitment ng DOE, gaano kabilis nilang maire-restore yung supply ng kuryente? Sa Masbate po, we have 21 municipalities in Masbate. Lahat po yun down yung kuryente. And una po, we have backup generators naman doon sa ating provincial DRRM office. Nako-contact naman natin sila. And then ganun din sa ibang, especially sa mainland, yung mga backup generators at mga linya ng komunikasyon. SOP rin naman po, syempre, doon sa ating mga backup communication facilities, to really put them down kapag malakas ang bagyo at saka i-re-establish na lang yon. So nako-contact natin silang lahat. Pero in terms of kuryente po, yung Maselco, Masbate Electric Cooperative, and then ganun din po yung Tiselco sa Ticao Electric Cooperative at sa Burias Island, halos po buong probinsya down po yung linya ng power po natin, at saka pero po yung sa komunikasyon nako-contact pa natin, may signal po yung dalawang major na telcos natin doon, so nako-contact pa natin yung ating mga kababayan doon. Thank you po. May tanong pa po. One follow-up lang, sir. Since i-follow up ko lang, sir, yung nabanggit niyo na yung DOE ay magde-deploy sila, ready for deployment sila for the restoration. May nabanggit po ba kung yung timeline lang nila, sir? Gaano kabilis nilang supposedly maibabalik yung supply ng kuryente doon? Sa ngayon kasi as I mentioned earlier, mahirap ang tumawid. Merong binubuo from the national agencies ng DOE. Ito yung, kung tama ang pagkakalala ko, task force kapatid ng DOE. And then yung sa regional naman din, magpapadala din doon ng teams para tumulong sa Masbate Electric Cooperative na ma-restore yung mga poste at mga linya ng kuryente doon, kasi yun yung nakita natin na nagsitumbahan yung mga yon. Wala pa pong timeline in terms of kung gaano katagal ma-restore yon. By the way, taga Masbate po ako, kaya nadi-describe ko ng maayos. Yung sa 21 municipalities kasi, at meron tayong 3 major islands doon. Ang challenges lang doon sa 2 major islands kasi kapag masama pa ang panahon, hindi po yun matatawid, And then we are looking at the teams and the equipment na ipapadala din doon to augment yung mga teams na nandoon na sa Masbate for the debris clearing muna, and civil works. And then ganun din dun sa teams na tutulong doon sa Masbate Electric Cooperative at saka sa Ticao Electric Cooperative. Sunod mula kay Eden Santos, Net 25. Good afternoon po, sir. May we know po kung ang government ay aware doon sa biglang pagbabago daw po ng track ng Bagyong Opong, yung parang lumihis doon sa talagang in-expect pong track. Yes, Ma'am Eden. Actually, dito sa atin sa NDRRMC, may ginagawa na tayo ngayon yung pre-disaster risk assessment and scenario building. So kasama doon yung pagbago, umangat man or hindi. Doon sa nakita natin magmula noong Mirasol, Nando at saka sa ngayon, dahil nga po doon sa code of uncertainty, ang pinahanda talaga ng ating Pangulo nung pumunta siya doon at nagpulong doon, hindi lang itong mga sinasabing track, dahil hinihila doon po or ine-enhance yung southwest monsoon o habagat. Ibig sabihin, kahit po yung mga katabing rehiyon, at saka bukod doon sa habagat, meron pa tayong mga localized thunderstorm. In fact, nung mga nagdaang bagyo, meron tayong nasa Northern Luzon naman po yung track ng bagyo, pero meron pa rin tayong nauulat ng mga apektado even sa Mindanao at saka sa Visayas. So ang utos ng Pangulo, lahat po
ng rehiyon ay kumbaga pare-pareho ng paghahanda mataas. So we're aware of that as mentioned po dun sa scenario building. Definitely po nagkaroon pa rin po ng epekto yung biglang pag-landfall niya sa Masbate, ang in-expect ay sa bahagi ng Bicol, 'di po ba? Yun ang binrief kay PBBM last time ng Pag-asa. Tama po. At that time, hindi pa ang Masbate kasama, no? Kahit yung summer na mas mababa, hindi pa, no? Pero even at that time, tinitingnan na rin kahit doon sa Bicol region na it could happen. Kasi nga po, meron ng ganyan, no? Because of rapid intensification at saka mabilis na nagbabago. Kaya even at that time, yung Masbate po talaga nag-preemptive evacuation na rin anong ating mga kababayan kasi tinitingnan nga what if bumaba. Thank you po. Ma'am Eden. Christian Bascones, PRTV. Sir, hingi lang po kami ng update about sa mga casualties with this Bagyong Opong po. Alright, kung mapapansin niyo po at kung nakikita niyo yung listahan na naka-post sa ating website, no, ang casualties doon hindi pa kasama yung sa Bagyong Opong. Yung datos po na nandoon ay kasama Mirasol at saka Nando pa po yun. Now to answer your question dito sa Bagyong Opong, kaninang umaga base sa pagpupulong natin with our OCD Regional Office and Governor of Masbate and then ganun din sa Eastern Visayas. In terms of casualties po, meron tayong tinitingnan and for validation again of our management of the dead and missing cluster. Sa Masbate, meron pong 2 na naiulat na kababayan nating nasawi. Ang isa ay sa Municipality of Monreal, ang isa naman po ay sa Masbate City. Diba? Kanina may nabanggit na casualty din doon sa ibang munisipyo, pero na-confirm natin ngayon na yun po ay nasugatan at hindi po nasawi. Doon naman po sa region this is for Bicol region, ano, kahit yung doon kanina may nabanggit 2 yung kasi probinsya na nabanggit na meron, like this is again in Masbate and Camarines Sur, so wala po yun, no? So 2 lang ang tinitingnan natin in Bicol region. Meron naman pong kaninang umaga 6 na missing na fishermen sa sa Eastern Visayas, sa Samar, no. Meron dun ang latest pong ulat bago ako pumunta rito, yung isa daw po ay natagpuan na. 'Di ba? But again, all of these data no we're trying to validate, no, kung yung natagpuan ba ay the same doon sa nawawala or baka iba ito. So as we speak, no, ongoing yun doon yung monitoring natin. Okay. Base po sa inyong mga data for validation, ano po yung ginagawa ninyo? Are you conducting a search and rescue operation po? Kasama po yun, no? Pero kapag nag-usapan natin kasi is validation of itong mga casualties, lalo na po yung mga nasawi nating kababayan. Ang proseso po kasi nito, yung sa ating management of the dead and missing cluster. Ito po ay led by DILG and then our local government units, kasama ang sa municipal health or provincial health office, ganun din yung social welfare, and then sa ating pong kapulisan. Pag sinabi po natin it needs to be validated, unang-una po kailangan syempre yung mga dokumento, no? Doon ba sa kanilang death certificate ay nasasabi ba talaga na ito ay may kinalaman sa bagyo? Meron dun po kasing nasasabay lang na halimbawa po may isa tayo doon sa Northern Luzon na ang sabi ay namatay noong bagyo. Pero nung vinalidate po, wala namang kinalaman sa bagyo na dulas at saka na kumbaga nasawi po, ano. So those are being validated kasi ibig sabihin hindi yung kasama doon sa direktang epekto nung bagyo. Etong ating mga kababayan na mga kunyari mangingisda, ano, na mga nag-capsize ang boat dahil sa lakas ng alon o kaya sa storm surge, ito napapasama po ito dun sa listahan. Kaya kung minsan mapapansin nyo, medyo mga tapos minsan nababawasan o nadadagdagan dahil po ito sa validation ng MDM cluster. Lastly po, yung sa Batanes po, nagpadala po kayo ng C-130 for rescue, tama po ba? Para po dun sa mga kababayan natin na na-stranded. Kasi ilang araw po doon na canceled yung mga flights, no? Kaya actually that was as early as September 15, naka-cancel na po yung flight doon. Kaya marami tayong mga kabayan. So na-rescue po natin yun, or kumbaga that was a rescue mission to bring them back to Manila. Yusek Claire. Maraming salamat po, Sir Juni. Thank you, ma'am. Mag-ingat po tayong lahat. Salamat po.